Congratulations, Ge, and Ge and Non-Rev. Congratulations. Good evening, everyone. Congratulations, Ge, and Ge and Non-Rev. Congratulations. Ganyan na ho talaga kami. Nagbibisitan na kami habang buhay. Congratulations. Maraming salamat po sa pagdalo. Ako ho talaga nagpakasal sa kanila. Ako po gumastos dito, charot. And I'm just so happy to witness this wonderful celebration. Napapaligiran kayo ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa inyong dalawa. Masaya kayong dalawa tonight at lahat ng tao nandito ay masaya para sa inyo. Diba? Ang ganda nun, ang saya nun. Your love is to be celebrated all the time kasi your love is pure sa isa't isa. It's just so beautiful. Malalim mo kasi talaga ang pagiging magkaibigan namin ni Angge. Actually, yung friends or best friends, parang understatement siya eh. Parang pamilya kasi kami talaga. Parang siya talagang kapatid. Naikwento ko na ito dati sa Magandang Buhay kasi meron akong kapatid. Kaya yung nanay ko, mahal na mahal si Angeline. Kasi meron ko akong kapatid na Angeline din ang pangalan. Pero bata pa lang siya, binawi na siya sa pamilya natin. Kaya nung na-meet ng nanay ko si Angeline, feeling niya, si Angeline yung nawala niyang anak. At feeling ko din siya talaga yung nawawala akong kapatid. Nung na-meet ko siya, sabi ko, ba't nakita pa kita ulit? Sabi ko, na-karma ako agad. So, malalim yung pinagsamahan namin. Ang weird ng pinagsimula ng friendship namin ni Angeline. Pareho kasi kami ng handler, si Kate. Tapos there was one time, hindi ko alam kung paano niya nalaman ng number ko. Bigla siyang tumawag sa akin, tapos humahabol-bul siya. Tapos sabi niya, Ate Vice, nasaan ka? Sabi ko, nasa bahay. Tapos iyak lang siya ng iyak lang, hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos sabi niya, malungkot lang ako. Sabi ko, ba't ako yung tinawagan mo? Kasi ikaw yung nagpapasaya sa akin everyday. Sabi niya, so gusto lang kitang marinig kasi baka sumaya ako. Hindi pa kami masyadong close nun, pero sabi ko, saan ka nakatira? Pinuntahan ko siya sa bahay niya. Pumunta ako sa bahay niya, tapos madilim yung bahay niya. Kondo pa yun eh, di ba? Kondo. Tapos, hindi ka nakabayad nung pinaalis ka, di ba? Umiiyak siya sa pinuntahan ko siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos iyak lang siya na iyak, niyayakap niya ako. Tapos sabi ko, ba't ka umiiyak? Anong problema mo? Wala. Tapos na-realize ko, parang hindi ka mag-iiyak, parang kang balilig, tuk-tuk, puro Sara Geronimo na masasakit na kanta. Wala naman siya pinagdadaanan, pero dinadama niya yung mga kanta. Tapos tawa lang kami ng tawa. So from then on, so wala na akong choice na sa kanya ni number ko, nagte-text na kami lagi. Tapos biglang isang umaga, nag-text sa akin si Kate, sabi niya, kausapin ko si Angge. Bakit? Nagpatato. Sabi ko talaga, matanda na ba na siya, hayaan mo na. Tapos maya-maya, pagbukas ko ng asap, kumakanta siya, may tattoo din siyang star dito. Tapos sabi ko, oh my God, pareho kami ng tattoo. Sabi ko, kaya naman pala ako yung tinawagan ni Kate, ako yung tinatalakan. Kasi feeling niya, baka akala ni Kate, sinabi ko sa kanya magpatato. Ba't ka ba kasi nagpatato? Wala eh. Nag-umpisa ako sa showbiz, magkamukha na tayo eh. Di ba ang sakit-sakit sa damdamin? Pero talagang para kami magkapatid kasi feeling ko talaga magkakuha kami. Tapos stylist niya pa si Bang Pineda, na stylist ko din si Bang. Tapos sabi ko pa kay Bang Pineda, sabi ko, Bang, bakit parang magkamukha na kami lagi ni Angeline? Yung hair ko, hair din ni Angeline. Tapos yung, lagi ako naka-oversized na suit, si Angeline din nakaganon. Tapos nag-cover ka ng preview, tama ba? Pagtingin ko ng cover ng preview, kala ko ako yung cover. Si Angeline pala. Tapos sabi niya, tapos sinesend niya sa akin lagi. Sabi niya, magkamukha talaga tayo, magkapatid talaga tayo. Tapos every morning po, ang bisita namin lagi, magsisend siya sa akin lagi ng mga pictures kung saksakan ako ng pangit. Yung mga kauna-una ko pang pictures. So kinakalkal ko din yung mga pictures niya sa online na nandoon na ang papangit ng pictures niya. Yung mga, hindi ka ba nagpapagawa nun, hindi ba? Hindi pa tayo, ako. Nauna ka, di ba? Di ba? Sabi mo, magpagawa tayo ng bata, pero nakatatlo ka, di ba? so yun, kasi nung nagpunta siya,
Kasi ano ko, pareho kami mahirap ni Angeline, taga Sampaloc siya, taga Abinida naman ako. Tapos taga FE ako, taga CIT siya, magkatabi ng eskwelahan namin. Sa Central Market yung eskwelahan, pero mas pangit yung school niya. Anyway. Niloloko ko pa siya, sabi ko, saan ka nag-aaral dati? Sa CIT, sabi ko, talaga, ang daming pokpok dun. Kasi ang dami, sa recto po, pag galing FE, sumasakay ako ng sasakyan sa recto, doon ako nag-jeep papunta ng Abinida. Tapos ang dami ko talaga nakaaway doon ng mga taga-CIT kasi pag sabay ng labas yung mga eskwelahan, may mga malalandi taga-CIT, tapos nakakaaway namin mga bakla. Tapos sabi ko, feeling ko isa ka sa mga nakaaway ko dati mga bakla. Tapos tinatanong ko siya, sabi ko, pokpok ko ba dati sa CIT? Sabi niya, hindi, pero gustuhin ako. Sabi niya, hindi dito siya pokpok, pero alaga daw siya ng mga pratero. Kaya sobrang kami connected kasi ang jologs naming dalawa. Sobrang jologs namin. Ang simple lang namin, masaya kami sa mga kabatuyan namin, sa mga kabahuan namin dalawa. And mahal na mahal namin yung isa't isa. Kaya ang daming mga bagay na hindi namin nasasabi sa maraming tao, pero nasasabi namin sa isa't isa. Na safe space namin ng isa't isa. Kung magsasalita kami dalawa sa isa't isa ng mga bagay, hindi kami matatakot na kinabukasan yung malalaman natin ng maraming tao. Yung gano'n. Tapos, dinala niya si Nonrep sa bahay namin. Tapos hindi niya pa sinasabi yung jowa niya. Sabi niya, pupunta ako pero mag-isama akong kaibigan na. Sabi ko, sige, punta ka. So, punta siya, pagdating na, nagsama siya lalaki. Kasi, bakla ba yun? Tapos sabi ko, sinabi mo, bating si Nonrep. Kasi sabi ko, hindi pwedeng magpapunta ng lalaki sa bahay. Kasi sabi ko gano'n, hindi na ako nagpapapunta ng lalaki sa bahay kasi syempre housewife na ako. So, sinabi niya, bakla si Monty. Parang daming tato. Tapos nung kumikilos siya, hindi siya masyado nagsasalita kasi feeling ko ayaw niya magpabuking na lalaki siya. Sabi ko, ba't ayaw niya kumain? Tapos sinabi niya na lalaki nga rin si Nonrep. Tapos yung boyfriend niya daw. Ako naman, hindi naman ako sagabal o hindi ako yung laging kumbaga sa term namin, mga jolog, hindi kami daot. Kumbaga, bet mo yan, trip mo yan, o sige, go. Diba? Kasi kanya-kanya tayo ng kumbaga kahit kung sabihin ko sa yung, kunyari may tao kung na-meet na sabihin ko, hindi ko yung bet, at the end of the day, ko naman na magdi-decide. Diba? Nandoon na lang ako lagi sa dulo na lang ako. Mag-aantay ako sa iyo kung saan ka pupunta. Kung pausad ka ba, paatras ka ba, pabagsak ka ba, paangat ka, sasamahan na lang kay kung ako nasasad ka. Abangan ko na lang kung iiyak ka, abangan ko na lang kung tatawa ka, basta kung anong mararamdaman mo sa dulo, sasamahan kita. Kung nagtagumpay ka man dyan, isabay tayong tatalon, magsa-celebrate tayo. Kung hindi man, isabay tayong luluhod, iiyak tayong dalawa. Ganun lang naman ako. Kaya ang tanong ko lang sa kanya, panalo ka ba dyan? Tapos sabi niya, panalo naman, lakas naman. Sabi ko sa inyo, mag-joke magsalita. Kasi sabi ko, buko ko yung malong-ulong. Kasi kala mo na tuwa ako sa malong-ulong. Paano kung magmaman-malong-ulong dun sa Quiapo? Bukod sa ang init na, pinagpapawisan ako dahil hindi ko malam kung ibuhusgahan ako ng pare o ano. Hindi ko malam kung ako yung babas-basan ng pare yung pag-iibigan yung dalawa. So, ayun. Pero, I am very happy for you and thank you very much. Thank you very much. You came at the right time. You came at the time when she was so broken. And she needed someone to... Ano kasi yun? She needed someone to be with. She needed someone to hug, to love, to kiss. Kailangan niya ng isang... Kailangan niya talaga ng totoong pag-ibig ng mga panahon na dumating ka. At nagpapasalamat ako talaga na nagdudulo ka, na ibinigay ka agad ng panahon na yun. Kasi kung hindi, mahihirapan siya. At pag nahihirapan siya, masasaktan ako. Parang magkadugtong yung damdamin naming dalawa. Pag malungkot ay malungkot ako. Pag malungkot ako, malungkot siya. Hindi kami papayag na masasaktan kami at may mananakit sa amin. Sa amin dalawa. Kasi ganun kami sa isa't isa. At nakikita ko kung paano mo siya minamahal at pinapasaya ang puso niya. At masaya ako doon. Kaya maraming salamat sa iyo. Sana gabayan kayo ng Panginoon araw-araw. Sana
hindi maubos at mawala yung pagmamahal na nararamdaman niyo sa isa't isa. May mga pagkakataon na hindi masaya, it's okay. May mga pagkakataon na hindi niya nakakagaling, it's okay. May mga pagkakataon na nakakapagod, magpahinga lang kayo. Okay lang na magpahinga. Basta hindi bibitaw. I will just be here. Isang hudyat lang kayo. Susuportahan ko kayo at mamahalin ko kayo. I love you. Heartfelt message coming from the man.